si Chairman Romando Artes ng MMDA. Chairman, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po, Camelo, at sa inyong tagapakinig. Opo, ay kami po'y makikibalita muna ng pangkalatang sitwasyon po ng Metro Manila ngayon. Although meron pa hong paminsan-minsan ay mga pag-ulan-ulan, meron pa rin ho ba tayo mga matatawag na nakalubog sa baha kahit konti lang po dito sa alinmang bahagi po ng Metro Manila, Chairman? Sa ngayon po, wala na po tayong reported na flooded area. Opo. Kahit po yung mga noong nakaraang linggo na lumalim yung tubig, ay wala na po. At sa ngayon po, wala pa naman pong reported na major flooding kahit po sa ating mga pangunahing lansangan. Opo. Dahil medyo tumila naman po ang ulan kahapon at ngayon po ay ambon-ambon pa lang naman po. Opo, yung mga kalsada po ba natin, naku, naglitawan ng mga lubak, Chairman eh. Ano po ang pwedeng gawin doon para maiwasan po yung mga pagbagal po ng trapiko dahil sa mga lubak na nakita natin, Chairman? Well, kami po sa MMDA, ang ating po mga enforcers through our CCTV cameras, pag may nakita po kaming ganyan, ay inire-report po kaagad namin sa DPWH para po ma-repair kasi sila po yung may jurisdiction or kakayahan din na mag-repair po nitong mga kalsada. On our end, pag nakita po namin na medyo malalim at medyo delikado po sa ating motorista, ayan po ay nilalagyan kaagad natin ng early warning device para po wag po maka-aksidente. So maganda naman po ang coordination natin sa DPWH at sila naman po within 30 minutes to an hour ay rumoresponde po at talagang inaayos naman po yung ating mga lansangan. Opo. Upon report po nitong mga lubak po na lumalabas after po ng major na tag-ulan. Opo. Chairman, meron pa rin po tayong habagat at naghihintay lang po na kakalabitin yan ng mga weather system sa labas. May bagyo nga tayo, kaya lang hindi daw papasok, hindi lalapit at wala pong epekto pa sa habagat natin sa pansamantala sa ngayon. Ano po? Pero siyempre, halimbawa dyan po sa Marikina River, naging problema po yung isang pumping station dyan eh. Actually, dalawa po yata. Dalawa. Taas baba po yung alarma dyan eh. Ano po ang update doon? Ayos na po ba yun sa ngayon? Although DPWH po may hawak yata doon, Chairman? Wala pa po akong update na whether or not naayos na completely. Opo. Pero yung last po na report sa akin ay may ina-acquire daw po na pyesa yung contractor para po mapagana muli yung pumping station po na yan. Pero in the meantime, meron po tayong 3 bomba doon at isa po from DPWH na nagpapampo ng tubig. Nagpi-preemptive po tayo pag may parating na ulan based sa forecast ng Pag-asa, ay kaagad po tayo in coordination po kay Mayor Maan at gano'n na rin kay Kong Miro Kimbo. Nagpi-preemptive po tayo na pagbomba para po magkaroon ng spasyo yung waterway doon. In fact, ang sa amin po monitoring, 6 hours lang po bumomba yung aming bomba at yung 3 pa, yung isang malaki at yung 3 pang maliit, ay halos 2 meters ang binababa ng tubig, which is, I think, sufficient naman po para at least wag bumaha or kung magkaroon man po ng tubig sa karsada ay hindi po tumaas. Medyo yung bago po nating bomba, maipagmalaki ko lang, ay malakas naman po at nakakapuno po yan ng isang Olympic-sized swimming pool in 30 minutes. At ganoon din po, yung nasusupplement pa ng 3 maliit. Gusto ko lamang po, na-mention ko lang po yung aming mobile pump na yan. Gusto lang po yung i-correct yung impression na palpak at pumalya. Hindi naman po, nahugot lang po yung hose. At medyo bago po kasi siya. Actually, hindi pa nga po siya delivered and accepted. Not even for commission and testing pa yon. Hiniram ko lang po muna. Pero for delivery po yun sa amin. Iniram ko lang po kaagad sa supplier dahil nga po kailangan.
So, pinagbigyan naman po tayo. Sabi ko, dito muna testingin Mm. kung gumagana yan. So, siyempre po may birth pains even sa part nila. Opo. Mga tao po nila kasi nagkakabit. Mm. May kumalas lang po na isang hose. Opo. Pero hindi naman po ibig sabihin na palyado. In fact, yung mga taga roon po ang can-attest na kahit po 8 hours na tumatakbo yung bomba ay tuloy-tuloy naman po Opo. yung paglabas ng tubig. Chairman, yung mga basura natin, nako, napakarami. Diyan sa may Parañaque, diyan sa may Nabota, sa may Baseco, naglitawan na talagang makita mo talagang yung tubig wala na nasa ibabaw, puro basura na po. Ano ang plano po diyan? Saan natin itatambak yan at kayang-kaya bang linisin po yan sa lalong madaling panahon, Chairman? Opo, kami po ng DPWH ay wala naman pong patid sa pagtatrabaho diyan. Within a few hours after po namin na-monitor yung basura ay kaagad naman po tayo nag-deploy ng tao at ng mga equipments. In fact, marami po kaming equipments na ginagamit namin sa Oplan Kontrabaha ay inilipat muna po namin, mga floating backhoe. Nagpadala po ako ng trash skimmer doon para instead po na nakalubog yung tao para itulak yung basura palapit sa backhoe ay yung trash skimmer po natin. Nag-deploy din po tayo ng mga pontoons para pagtungtungan ng mga tao at hindi sila mahirapan sa pagsalok po. So, siguro naman po in a few days, matatapos po namin with all the equipments nga po ng DPWH and MMDA. At ganoon din po yung personnel namin, DPWH, MMDA, and TUPAD. At kasama rin po namin pala ang DNR at local government units. Saan po dadalhin yung mga basura na yan, Chairman? Sa sanitary landfill pa rin po. Saan yun? Sa Rizal po. Sa Rizal Province Opo, po. sige po. Opo. Pero pag nakita nyo po, medyo malinis po yung basura eh. Mukhang matagal na po nasa dagat at parang nahugasan na eh. Oo. So, hindi na po siya masama madumi. amoy. Opo, Yes, sige sir. po. Wala po masyado amoy. Sige po, Chairman, salamat po sa panahon. Magandang umaga po sa inyo. Good luck po sa Salamat inyo. po. Thank you po. Attorney Romando Artes, Chairman ng MMDA.